Ayoko nang sumama sa kanya kasi na-trauma na ako. At iniisip ko na baka ganun ulit ang mangyari. At sabi ng pamilya ko kapag sumama daw ako sa kanya ay kalimutan ko na daw silang lahat. Year 2020 nang makilala ko yung boyfriend ko at 4 years na kami. Yung unang taon namin hindi ko masasabing okay kami kasi puro iyak at may halo pang pisikalan. Konti lang ang saya kaso nga mahal ko kaya nagtiis ako. Pero nakipaghiwalay rin ako kasi nga mas lamang yung sakit. Kaso bigla naman akong nabuntis at 3 months na nung time na yon. At naisipan niyang mag-work na at sabi niya babawi daw siya sa lahat ng mga sakit na binigay niya sa akin. Magsisimula daw ulit kami. 2 years kaming LDR at sinusuportahan niya yung baby namin ng sapat lang. At dahil nag-work naman ako kaya sa bata lang talaga yung hinihingi ko. Ang kaso sadyang madamot yung nanay niya. Kaya limit lang ang binibigay sa aming pera. Kaya pag walang-wala lang talaga ako, dun na lang ako nahingi para wala nang masabi. Kasi yung boyfriend ko, dun sa nanay niya nagpapadala ng pera. Hindi alam ng boyfriend ko yung ganung ganap at saktong nasa poder ako ng pamilya ko. Kaya hindi talaga masyadong nabibigyan ng bibi ko. Kaya yung pamilya ko ang sumusuporta pag kulang at nakakapos ako. At nung magdadalawang taon na siyang wala, inaamin ko na natukso ako sa iba. Lalo na pag niisip ko na nung bumalik naman siya, hindi naman talaga siya nagbago. Lalo na't hindi kami okay ng nanay niya at sinisiraan kasi ako sa boyfriend ko. Pero inamin ko yun sa kanya na nagka-jowa ako. At nung umuwi siya, kami pa rin ang jowa ko. Kasi ka-work ko siya that time. Pero nung pinapili niya ako kung sila ba ng anak ko or ang jowa ko, siya ang pinili ko kasi gusto daw niya ng kompletong pamilya. At inuwi niya kami dun sa kanila at dun kami nag-live-in. Nagbago ako, bumawi ako, lalo na't pinaalis niya ako sa work. Kasi nga dun nag-work yung ex-jowa ko. Nag-work siya at hindi na umalis kasi nga para daw mabantayan niya kami. At kahit na nga alam kong nawala yung pagmamahal ko sa kanya, binalik kong lahat-lahat kasi ganun din siya. Nagsimula kami ulit at kahit hirap akong pakisamahan ng nanay niya, nakisama ako ng maayos. Pero mali pala, pakitang tao lang palang lahat. Dahil nung nalaman ko na buntis ako sa bunso namin at hindi ko alam na 3 months na akong buntis, dun siya nagbago. Sinabi ko sa kanya na buntis ako, kaso itinanggi niya at hindi daw siya yung ama. At yung pinagbubuntis ko ay dahil nga daw ay nang lalaki ako. Kahit na nga sinabi ko sa kanya na nagpipilis ako ng time na yon. Sinabi niya rin yun sa nanay niya kaya ganoon na lang yung galit sa akin. Sinabihan ako ng masasakit na salita ng nanay niya. Pinaglaban niya pa rin ako sa nanay niya pero hanggang sa lahat ng mga ginagawa ko sa kanya noon ay isinusumbat niya pa rin. Araw-araw nag-aaway kami kahit sa harapan ng bata. At dahil sa mga ginagawa ko, pinapakain niya ako ng masasakit na salita. Kahit na nga alam niyang buntis ako at emotional and physical damage sa akin. Pero kinain kong lahat yon kasi alam ko na may mali ako. Pero umalis din siya sa work niya at nagsimula na siyang bumalik sa dati niyang ugali. At nung nalaman ng pamilya ko yung nangyari sa akin, pinapauwi nila ako at tatanggapin daw nila kami ng baby ko. Basta iwan ko daw ang tatay ng mga anak ko at sila na daw ang bahala sa akin at sa pinagbubuntis ko. At dahil doon, kahit na mahal ko siya, kahit alam ko na ako yung may kasalanan, iniwan ko siya ulit. Sadyang hindi ko pala talaga kayang maging martir at maging tanga para lang masabing may pamilya ka nga. Nung umuwi ako sa amin, sinama ko yung panganay namin at pinaglaban ko sa lahat ng batas. Kaso hindi siya humaharap dahil gusto nga niya bumalik kami sa kanya. Pero nagmatigas ako at kahit walang sustento, nakipaghiwalay na ako ng tuluyan sa kanya. Tinapon ko ng lahat ang meron kami. Hanggang sa nanganak na nga ako sa bunso namin at ngayon nagsisimula na ako ulit. At bawiin yung nasira sa akin pati sa pamilya ko na iniwan ko para sa kanya no. Pero bigla na naman siya nagparamdam ulit. Lalo na nung nalaman niya na sa kanya talaga yung anak naming bunso. May stable na siyang trabaho ngayon at nagre-rent ng mag-isa. At ang gusto niya ay mag-start kami ulit at iwan namin pareho yung pamilya namin. Mag-start daw kami ng panibagong buhay kasama ang anak namin dahil hanggang ngayon daw ay mahal niya pa rin ako at kakalimutan daw namin ang mga nakaraan namin. Dahil ayaw na ayaw daw niyang lumaki yung mga bata nang hindi kompleto. Ang kaso mo'y wala na akong nararamdaman at sa tuwing nakikita ko siya ay parang wala na lang sa akin kahit patatay siya ng mga anak ko. Natatakot ako na mag-try ulit kasi na-trauma na nga ako sa nangyari sa amin noon. At ang gusto ko na lang talaga ay sa mga bata na lang kami mag-focus. Ayoko nang sumama sa kanya dahil iniisip ko baka ganun ulit kami. At ang sabi ng pamilya ko kapag sumama ako sa kanya kalimutan ko na daw silang lahat. Naiipit ako sa kanya at sa pamilya ko na nagtataguyod sa aming mag-iina. Lalo na yung panganay namin na kilala talaga siya at hinahabol siya pag pumupunta siya ng patago sa lugar namin. Sana Mami Len ay mariltok niyo ako dahil natatakot ako magdesisyon. Salamat sa pagpili ng aking kwento kung mapili man. Letter sender, Yan ng Pampanga. Napaka-bless mo dun sa may pamilya ka na sasalo sa'yo na kahit natalikuran ka pa ng lahat, napaka-bless mo dun. Sige, recap tayo kasi nalilito ka eh. Sa unang taon nakipaghiwalay ka, bakit? Kasi namimisikaldi ka. Hindi ka masaya, mas lamang ang sakit, ika mo nga. Hindi mo kayang magtiis kaya nakipagkalas ka. Pero dahil nabuntis ka sa panganay mo that time, sinikap niyo ulit. Ikalawa, naghiwalay ulit kayo kasi malma ang ginagawa sa'yo ng inatang partner mo. Dahil nanlalaki ka. Nanlalaki ka kasi, ramdam mong hindi nagbago. At sinisiraan
pagpapalitan ka ng biyanan mo. So dahil ginawa mong solusyon ng manlalaki, nadihado ka dito. Na kahit na ginawa mong lahat-lahat dahil sa pagkakataong to, ikaw ang mali. Sabi mo hindi ka martir at magpapakatanga para lang sabihin buo ang pamilya. Doon tumama ka sa akin. Ang tanong ko sa'yo, bakit ka nalilito? Kung hindi mo naman talagang mahal na at nasa ayos ka na tinanggap ka ng iyong pamilya, nakaligtas ka sa trauma, sa dilubyong poder nila, at ngayon na nakabawi ka na sa sarili mo, nalilito ka pa rin. Literal na naghahanap ka ng problema, Mima. Boring na boring ka sa buhay mo, gusto mo laging may thrill? O edi bumalik ka. Tapos pabuntis ka ulit. Dagdagan natin ang thrill, manlalaki ka ulit kasi hindi mo naman mahal, edi ka. Ulitin mo ulit yung cycle. Physicalan at emotional damage ulit yung award. Saka mo tigilan kapag isang dosena na yung anak mo. Ngayon sabihin mo sa akin nalilito ka pa at isasakay kita sa Ferris wheel, Mima.